Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nahihirapan siyang pumili. Inamin ni Bongbong Marcos na nahihirapan siya. Ano na, Coach Jared? Ano na, Mike Abe? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kagabi, nag-trending itong sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ba yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos? Oh, eto na. Si PBBM nahihirapan na dahil sa pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit siya nahihirapan? Nahihirapan siyang kung sino yung papalit bilang DepEd Secretary. Oh. So, that only shows na si VP Sara po ay malaki yung factor niya sa pagiging isa sa mga gabinete ni PBBM. Okay? So, hindi ko maintindihan itong mga vloggers ni Tambaluslos bakit todo ang kanilang batikos kay VP Sara. Na si VP Sara raw ay hindi magaling, dapat na raw siya mag-resign sa DepEd, ganun, ganyan. Oh, pagkatapos ng nagbitiw itong si VP Sara, sinabihan pa si VP Sara na trahidor. Oh, di na alam ni VP Sara kung saan siya lulugar. Kasi ngayon na nagbibitiw siya sa gabinete ni PBBM, sinabihan siyang trahidor. Oh, bakit raw siya nagbitiw? Tapos nung nandyan pa siya sa DepEd, sabihin naman nila na dapat ka nang magbitiw. Mag-resign ka na kasi wala kang nagawa sa Department of Education. Yan ang sabi nila. It only shows kasi paiba-iba yung kanilang mga statements, mukha yatang si VP Sara ay hindi na niya alam kung saan siya lulugar, kung anong talagang gusto nitong mga tambaluslos vloggers na ito at itong mga supporters ni PBBM na mga dilawista. Hindi niya alam kung anong gusto nila. So ngayon, mapapahiya kayong mga vloggers at kayong mga dilawista. Mapapahiya kayo dahil mismo na ang sinabi ni PBBM. Siya na mismo ang nagsasabi nahihirapan siyang papalitan ng bago o nahihirapan siyang humanap ng ibang DepEd Secretary. For sure, nahihirapan siya kasi alam ni PBBM gaano kagaling itong si VP Sara. Oh, kayo Coach Jared, kayo Mike Abe, kayo naman ang laging nagbabatikos kay VP Sara. Bakit hindi nyo pagalitan itong si PBBM? Bakit niya sinabing magaling itong si VP Sara? O pagalitan nyo yung amo nyo. Dahil sinabi ng amo nyo, hinahangaan niya si VP Sara for being a DepEd Secretary. Ngayon, alam ko na itong si Presidente Bongbong Marcos naghahanap ito ng DepEd Secretary na kasing galing rin ni VP Sara. Kaya nga, until now, wala silang mahanap. Nahihirapan sa madaling salita. Okay? Mike Abe, Coach Jared, batikusin nyo na si PBBM dyan. Pinupuri niya si VP Sara. Okay? Pero so much with that, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong ating live, itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. Ready? Like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe po, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow at saka i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow at subscribe na ba lahat? So heto na nga, itong si Presidente Bongbong Marcos, sa ambush interview, inamin po ni Presidente Bongbong Marcos na nahihirapan na siya. Ang dahilan dito is yung pagbibitiw ni VP Sara bilang DepEd Secretary. At saka isa rin doon is yung pagbibitiw ni VP Sara as the one of the cabinet members ni PBBM and also at vice chair as the NTF-ELCAC, no? So, ang pagbibitiw po ni VP Sara sa DepEd ay naging mahirap sa kalagayan po ng Administrasyong Marcos. Alam ko, itong si Presidente Bongbong Marcos ay naghahanap ngayon ng isang DepEd Secretary na kasing galing o mas magaling pa kay VP Sara. Okay? Lahat naman ng mga suggestions ng mga kaalyado niya at sa mga Pilipino na dapat raw isang professional, isang guro, isang may background sa Department of Education, lahat raw yun ina-accept nila yung mga concerns na yun. Okay? So, sabi pa nga ni PBBM, inamin niya, mahirap. Okay? Kasi si VP Sara po, magaling. Magaling na DepEd Secretary. Imagine kahit he is under the heat of the batikos ng mga kaalyado ni PBBM. And I know for sure na maraming mga request itong si VP Sara na pinag-initan rin ng kaalyado ni PBBM. Isa na dyan yung budget siguro. Okay?
Hindi siguro yan ibibigay lahat kay VP Sara para naman magmukhang walang ginagawa si VP Sara sa DepEd. Pero tuloy pa rin yung mga ginagawa ni VP Sara at nakikita ng taong bayan na nagiging magaling siya as DepEd Secretary. Kahit anong gawin nilang paninira, lulusutan ni VP Sara yan. Dahil mahal ni VP Sara yung taong bayan. Okay? Gagawa ng paraan si VP Sara. So ngayon, ang tanong dito, no? Sino ang papalit kay VP Sara? At bakit nasabi ni PBBM na siya po ay nahihirapan na? Okay? So, panoorin natin itong video na to. At mag-comment tayo, magre-react tayo dito, ano ang opinion natin sa sinabi ni PBBM. Okay? PBBM, pasok! Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara. Pinasalamatan ni Presidente Bongbong Marcos si VP Sara. Coach Jaret, top 1. Sino pa to? Si Mike Abe. Bakit hindi kayo magagalit ngayon kay PBBM? Sabi nyo, trahidor si VP Sara. Sabi nyo, hindi magaling si VP Sara. Sabi nyo, sablay si VP Sara bilang DepEd Secretary. Pero bakit pinupuri ngayon ni PBBM? Magalit kayo kay PBBM. Kasi puro lang kayo salita eh. Kayong vlogger kayo na wala kayong ebidensya sa mga ibinabaton nyo kay VP Sara, tumahimik na lang kayo. Yan ang hirap sa inyo eh. Vlog kayo ng vlog, akusa kayo ng akusa na ganito ang ginawa, bla 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 bla. Wala naman kayong kapakitang ebidensya. Baka gusto nyo isampal ko sa mukha ninyo kung ano yung mga nagawa ni VP Sara sa Department of Education. Inilista yan ni Atty. Panelo. Hindi ko nga lahat mabasa dahil sobrang dami. Ay, Best Friend Italy. Ayan, bumabalik na ito si Best Friend Italy. Bakit ngayon ka lang, ma'am? Good morning. Shout out po sa iyo, Best Friend Italy. Anong tunay na pangalan mo, Best Friend Italy? Okay? So, ano na, Mike Abe? Ano na, Coach Jaret? Ano na, top 1? Nasaan na yung bayag nyong matapang? Kuno? Sara Duterte sa pagsisilbi nito bilang kalihim ng Department of Education. Pero aminado ang Pangulo na nahihirapan siyang pumili ng bagong DepEd Secretary. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mahigit isang linggo matapos magbitiw, wala pa rin kapalit si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Imagine 1 week na, wala pang napalit na DepEd Secretary. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nahihirapan siyang pumili. Inamin ni Bongbong Marcos na nahihirapan siya. Ano na, Coach Jaret? Ano na, Mike Abe? Kayo yung madaldal sa vlog ninyo. Sabi nyo, dapat tanggalin na yan si VP Sara. Dahil walang nagawa dyan. Palpak yan. Kung ano-ano yung sinasabi ni Jaret na mahina raw. Bakit nahihirapan na itong presidente natin ngayon? Bakit hindi nyo batikusin ngayon si PBBM? Siya na mismo ang nagsabi niyan. Kasi, puros kayo, bato ng bato, batikos ng batikos without even considering the real facts. Yun lang, galit sila. Yun lang, hindi nila gusto si VP Sara, kaya batikos lang sila ng batikos. Kami dito sa Don Mar TV, bago kami babatikos sa isang politician, may pinanghahawakan kaming istorya, ebidensya, facts, bakit kami palag at bakit kami bumabanat. Early morning na umiinit na ating ulo. Rinaldo Tan Sustento, morning Sir Don Mar. Ayan, wala nang good si Rinaldo, morning na lang kasi hindi good yung morning. Sabi ni Love Me, asawa ni Marcos magaling yun, di ba? Si Liza Marcos na lang yung i-DepEd mo, Mr. President, o si Castro. Oy Castro, gusto mong di ba? Magmamagaling ka eh. Ikaw na yung DepEd, tingnan natin. DepEd Secretary. Magpadala ka ng sulat ni PBBM na kayo, papayag ba kayong si Castro? Mukha yatang Best Friend Italy, maraming salamat po sa pakulay ninyo. Ayan maganda yung aking Sunday sa pakulay ni Best Friend at Italy. Ayan. Maraming salamat po, Best Friend Italy. Di ba? Kung si Castro ay magaling, dahil lagi niyang binabatikos itong si VP Sara, ibig sabihin kung ikaw po ay nagbabatikos sa mga ginagawa ni VP Sara, that only shows na mas magaling ka sa taong yan. Di ba? Why don't you write a letter ni PBBM? I-prove mo na mas magaling ka kay VP Sara. Kaming taong bayan, bumabatikos kami kay PBBM kasi hindi na namin naiintindihan yung mga ginagawa nila. Yung kanyang mga promises, hindi naman pinakikinggan yung mga hinanaing ng taong bayan. Yun ang kaibahan natin. Si Castro, batikos lang ng batikos. Kahit walang ebidensya, hindi naman nila kayang kasuhan si VP Sara sa mga akusasyon nila, like the confidential funds. Castro, ikaw na. Ikaw na yung mag-DepEd Secretary. Magaling ka eh. Di ba? May plano ka pa namang tumakbong senador. Jesus Maria.
Nagsayang ka lang ng pera eh. Mananalo. Clara Ibarra, have a blessed Sunday, Sir Don Mar. Yan. Happy Sunday po, Clara Ibarra. Di ba? Oh, so patuloy. Turns out, it's harder than I thought. Oh, it's harder than I thought. Akala ni PBBM na madali lang palitan si VP Sara. Alam mo, Mr. President, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Si VP Sara po, hindi niya ginusto ang pagbibitiw bilang DepEd Secretary. Pero walang magagawa si VP Sara. Pinabayaan mo, Mr. President. Pinabayaan mo sa mga batikos ng mga kaalyado mo. Anong ginawa ng pinsang buo mong si Tambaloslos? Hinayaan niyang mag-investigate dyan sa confidential funds. Insulto yun kay VP Sara. At yung confidential funds na yun, galing yun sa opisina mo. Binigay nyo, may authority, may anong tawag doon? May permiso na gusto mo ring i-transfer yun para makatulong kay VP Sara. Bakit pinopolitika ng mga kasamahan mo? And ever since, you claim na kayo po ay uniteam, you promised VP Sara na magtulungan kayo. Pero anong ginawa nyo, Mr. President? Pinabayaan mo si VP Sara. That's why you cannot blame VP Sara na umalis siya bilang gabinete mo. Umalis siya bilang DepEd Secretary. Tapos ngayon sasabihin mo, nahihirapan ka. Diba? Sinong may kasalanan yan? Ikaw. Bakit ka ngayon nahihirapan? Pero ako, I hope you could find na ka-level ni VP Sara o mas magaling pa ni VP Sara bilang DepEd para sa taong bayan. Kasi kung hindi mo pinabayaan si VP Sara, hanggang ngayon, nandyan yan sana. Akala ko, uniteam kayo. May pahawak kamay pa kayong raising your hands together during the campaign. Totoo ba, Mr. President, na ginamit mo lang si VP Sara? Nagtatanong lang kami. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman